basura, walang kwenta, panggulo, at tirang pikon. Ano yan, Mase? Tirang pikon. Oh. Yun pala. Ganito po inilarawan ni House Prosecutor Representative Terry Ridon ang reklamo ng asawa ni Vice President Sara Duterte na si Attorney Man Scarpio na may paglabag daw sa anti-money laundering at bank secrecy laws ang pag-disclose ng mga bank record ng mag-asawang Duterte Carpio sa pagdinig noon sa House Justice Committee. Hirit pa ni Ridon, kumpiyansa sila na mababasura ito at hindi magiging hadlang sa pagtalakay sa sinasabing unexplained wealth ng Vice Presidente. Para naman kay House Prosecution Spokesperson Rene Co, bulok na ang script ng kampo ng mga Duterte. Tactic daw ito para ilihis ang taong bayan sa impeachment trial laban kay Vice President Sara. Sinigundahan naman niya ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino. Giit niya, ito raw ay isang legal harassment laban sa kanila habang nagpapatuloy ang paglilitis sa bise. Iginiit din ang kampo ni Attorney Man Scarpio na dapat suriin muna ang pahintulot na ibinigay ng Pangulo para mailabas ang tax records nilang mag-asawa. Dapat din daw dumaan sa judicial process ang pagresolba kung may issue man sa kanilang income tax returns. Oo, pero di ba? Ang gusto ko sana, mamaya po makakausap natin ang abogado ni Attorney Man Scarpio para maipaliwanag sa atin yung kanilang reklamo. Kumbaga, Ay, maganda yan para maintindihan natin ang side kasi, naman nila. Yes, para at least maunawaan natin na ano ba yung nakikita nilang violation o paglabag sa batas dito sa ibinigay na basbas ni PBBM para mabuksan yung kanilang tax records. Kasi iniisip ko, hindi ba parang advantage din yun in a way? Kasi makikita yung To clear documents. your name. Exactly. 'Di ba? Para malinis din yung pangalan mo kung talagang wala ka namang ginagawa. But on the other hand, tama nga ba na buksan yung tax records ni Attorney Man Scarpio kahit hindi naman siya opisyal ng gobyerno? Impeachment court yun. 'Di ba? So nariyan yung mga questions natin. Pero mga kapatid, kanina nagpahabol ng Viber message ang Malacanang tungkol nga po dito sa sinasabing reklamo ng kampo ni Attorney Man Scarpio. Ayan. So, ang sinasabi po niya, Ayan, kung siya po ay may issue patungkol po dito, karapatan naman po niya na magsampa ng anumang aksyon at tingnan na lang po natin kung ano ang magiging resulta nito. Pero sa ngayon, ang sinusunod po ng Pangulo ay proseso, batas para sa katotohanan. Ang sinabi po ni Yuse Claire Castro. ayun. Meron pa kasunod. Ay, meron pa pala. Pero tandaan po natin, kung wala ka naman nililihim at wala namang makita-kitang anomalya sa mga records na pinabubuksan, hindi kailangan matakot. Ayun. Uy, pero parang feeling ko pinag-aralan din muna ng Malacanang kung magbibigay sila ng basbas dun sa pag-open ng tax records o hindi. Kasi, I'm sure. Kasi di ba kung matatandaan mo, Chiki, yung mga previous statements ng Malacanang, wala silang maibigay na agad-agad na categorical answer kung bibigyan nila ng authority ang BIR na buksan yung tax records sa impeachment court. Kasi meron pa silang issue before na sinasabi ni Jose Castro, naku baka mamaya maging president siya na kapag binuksan, what will happen kung halimbawa maharap sa impeachment case din yung mga susunod na Pangulo ng bansa. Impeachable position din ang pagiging presidente ng Pilipinas. Sinong magbibigay ng basbas para buksan yung tax records? Aba, kung ikaw yung Pangulo at kailangan naman talagang, responsibilidad mo yan kung ako lang. Sige, buksan nyo yung tax records ko. Di ba? Kasi kung wala tayong tinatago, di ba? Wala ka namang ninanako. Sige, buksan nyo, busisiin nyo. Go! Kaya lang hindi natin alam sa nangyayari rin ng mga politika. Baka mamaya may mga hocus-pocus, di natin alam. Di ba? Ito po ay isang political process din naman kasi. Kaya tingnan natin kung ano yung mangyayari. Exciting. Pero sabi nga po natin, nakausap natin na kahapon ang lead prosecutor ng impeachment. Si Kong Jervy Luistro. Yes. Oo, kagabi lang. Oo, kagabi. At sinasabi nga naman niya na matagal-tagal pa naman to. Kasi pa naman, nandito pa tayo, di ba, 4 po yung articles of impeachment na tatalakayin, tapos na tayo dun sa grave threat.
dun sa number 4. Ngayon, nasa number 1 po tayo, Article 1 po, yung sa confidential funds. Tapos number 2, may number 3 pa. Ano ba yung number 3? Pero yung number 2, yung unexplained wealth, yun po yung pinakahuli pa. At dyan po papasok yung tax records. Ayun. Na pinag-uusapan natin. So malayo-layo pa rin pa talaga. Malayo-layo pa kasi Oo. itong confidential funds, 31 days daw to eh. Correct. Nakakailang araw na ba tayo sa confidential? Isa pa lang ba? Dalawa na. Isa pa lang Isa pa lang, yung day Oo, nung 10 pa lang. Wednesday. Oo. Tama, isa pa lang. Isa pa lang. So, yung day 10 pa lang na-discuss yung confidential funds. So, ibig sabihin, meron pang 30 days. Yes. Para mapag-usapan Oo. itong confidential funds. Tingnan natin kasi parang feeling ko baka mas interesting yung magsasalita next week dahil ang mga magsasalita na pong testigo ay galing na sa Commission on Audit. Oo, para malaman po natin kung saan napunta yung mga kaperahan po na in-encash actually. Oo. Oo. Ay, imaginein mo nung ko lang nalaan yun na kapag pala 125 Oh. million pesos, 3 to 4 na gym bags yung ginamit. Oo, Tama ba? Para oo. mabit-bit mo palabas. Kasi nga naman, hindi ka naman pwedeng ihatid nung, ano tawag doon sa mga sasakyan ng bangko? Na ang armored liit-liit. vehicles. Oh, di ba? Yung mga armored Oo. vehicles. Hindi ka naman pwedeng ihatid nun sa bahay mo o sa Oo. opisina mo. Bagamat sinasabi nung taga-bangko na Tomestigo na unusual yung laki ng transaction, pero hindi kasi legitimate daw kasi unusual pero lehitimo yung Oo. transaction. Ang unusual daw kasi noon, kasi maliban dun sa, kasi di ba 500,000 yung cap nila dun sa pag-encash. Ito kasi, 125 million. Million ba? Tama ba? Oo. 125 million yung confidential fund. So, unusual siya. Tapos, pina-encash pa. Kasi usually naman, merong mga malalaking pera na ganyan, malalaking value, pero cheque. Yes. Ito kasi in-encash. Bakit cash talaga, Oo. di ba? So, hopefully, masagot po yan doon sa mga susunod na testigo next week na magsisimula po ulit yung impeachment trial on Monday ng 10 a.m. Correct. Monday to Oo. Wednesday. Same schedule, mga kapatid, 10 a.m. to 3 p.m. yan.